Anong mamamahayag, malaman natin ang kanyang sapantaha sa ginagawa ngayon sa compound ng KOJC. Sir Jay, maayong buntag. Good morning, Jade. Good morning, MJ. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Opo, maraming salamat, sir. Sa mga nangyayari ngayon sa KOJC compound, yung bang alaala mo nung panahon ng batas militar ay nagbalik? Kanina, nung unang siguro mga little past 3, nakatanggap ako ng isang message mula kay Mr. Sabala informing me of police in full Battergill proceeding somewhere in Tamayong at saka dito sa may malapit sa airport, no? So ang ginawa ko, I check on the on my sources diyan sa CIDG. Yun nga, nung little past 4, nakita ko na nandiyan na sila sa may video feed na galing sa atin dyan sa may SMNI, no? Davao. At mabuting-mabuti na lang at kaagad naman sigurong natawagan sila Attorney Attorney Tolentino. Nakita ko na rin na namagita na rin sila Attorney Kay Laurente. Hindi ko lang alam kung nasa area ng Tamayong si Attorney Ambrosio kanina sapagkat tama yung sinasabi ni Attorney Tolentino kanina at saka ni nung ating executive officer dyan sa KOJC na ang balak siguro nila ay pumasok ng persahan kasi alam ko pag CIDG, matagal na tayo nakakasama nila, wala namang they just come with the search warrant at saka yung warrant of arrest, no? Usually ang dala lang niyan ay sidearm. Nakapagtataka lang na ngayong umaga, ngayong madaling araw ay sabi ko nga, unang impression ko, Jade, saan bang hirap papunta itong PNP SAP, no? Yun nga eh. Mabuti na lang at dyan naman siguro because of the training si Colonel Loren kanina noong dumating yung mga abogado ng KOJC at ng SMNI at ng Jose Maria College ay naman very calm and collected sila na nakipag-usap at yun nga ang napagkasunduan is anong tawag nito, by team ang papasok doon sa identified. Kung nakikita mo kanina sa coverage sa Jade and MJ, may pieces of documents na binabasa si Attorney Tolentino. Yung kasi doon nakapaloob yung lahat ng lugar na pupuntahan nila. So the arrangement was made, I understand, na gawin ito by section, by team. At doon naman isang napansin ko naman na magandang ginawa ng mga miyembro ng KJC is to document every move, every behavior at kinuna na isa-isa pati pagbumukha ng mga pulis just in case, so kung tama yung pagkakarinig ko na 16 per team yung dineploy nila, tinitingnan ko rin yung deployment ng KJC ng documentation na parang 1:1 or 1:2, no? Bawat dalawang missionary worker ng KJC ay dinodocument bawat kilos ng bawat isang pulis. So para alam mo, hindi mo masiguro baka mamaya may magtanim dyan, may magtaklot. Hindi naman natin pinag-iisipan na masama yung mga pulis natin, no? Bagamat hindi mo maalis din. Alam mo ba, Jade and MJ, simula nang i-post natin ito, we have already been receiving somewhere within the vicinity of 1,000 reactions from all over the world sa Facebook, no? Yes, sir. At mamaya kung may time tayo, babasahin natin yung mga reaction ng ating mga kababayan. Pero sabi ko nga, ang kapuna-puna, no? Kasi tinatanong mo kanina, ano bang naalala ko? Mabuti ang pagkakaiba lang, noong lightning yung mga raid nung martial law nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Naalala ko, nagpo-programa ako nun sa radyo, bigla na lang may bumackstroke ng garan sa likod ko. Ngayon naman mas mukhang disiplinado at trained ang mga officers, no?
ang binabantayan ko rito kasi sa galaw nila yung yung mga ordinaryong rank and file. Kasi yung mga officer na alam natin trained dyan for 4 years academy, no? So possible nga na pero yun nga, ang hindi ko lang maintindihan yung mga salitang bakit pa nila ginagamit yung mga salitang wala, napag-utusan lang ako kami ng nakakataas. I just don't understand yung mga statement na ganun Simple lang, sana pagdating nila ron, excuse me ma'am, sir, kami po ay napag-utusan ng korte, ito po yung search warrant, ito po yung anong tawag nito, warrant of arrest. Paano ho ba, i-coordinate namin, sino ba abogado ninyo, sino ba mga officer dito. Dapat ganun hindi yung mga pag tinanong mo, ba't kayo anong ginagawa nyo rito, ba't kanya kayo kagadami, sasabihin, hindi, napag-utusan lang ho kami. Ang sama kasi pakinggan pagka gano'n, pag sinabing napag-utusan ang immediate impression ng ordinaryong tao is martial law na yata to, no? Hindi maganda siguro kasama yan sa dapat na retraining kung magkakaroon pa man, no? Pero talagang ito you can only summarize this anong tawag to, wanton display of brute force, no? By the PNP na naka-full battergill ka, magsiserve ka ng warrant of arrest na or search warrant sa isang lugar na ang maswerte lang nga na wala ang mga estudyante ngayon tapos na yung school year kasi grabe ang trauma nito sa mga mag-aaral, no? Kung nagkataon na school days ito. Siguro dapat tingnan yan kung halimbawa totoo man yung sinasabi lang maayos ang gobyerno na alam naman natin, pakita mo yan, naglalakad papunta yan sa anong tawag nito, sa kanilang sinesearch. Kaya nakikita rin natin dyan, nakikita mo yung mga miracle worker, yung mga missionary worker, talagang 1:1, 2:1 ang kanilang documentation dahil delikado nga na baka mamaya mayroong iba dyan, may ibang mission. We do not question the propriety of the officers, pero itong ibang mga operatives nila, hindi natin matiyak yan, Hindi naman sa pinag-iisipan natin na sila ng masama, pero karapat-dapat lang na mag-isip talaga ng masama. Mabuti na yung bawat galaw nila makunan, no? Siguro itong maganda sa bagong technology ngayon na nakakatulong na hindi makapag-abuso ng gusto itong mga ang description nga ng ibang viewers natin mga kampon ng kadiliman, Oo nga. Hindi ko naman sila masisi na gano'n ang description nila kasi nga naman madilim pa nung nagpakita sila dyan. Imagine mo, kagagaling ko lang dyan kagabi sa may Waxis dahil sinundo ko yung anak ko and I intend to come back sana early morning to check para tingnan ko yung facilities ng studio natin kung pwede akong dyan mag-broadcast. Kaso dahil nga dito sa pangyayaring ito, baka mamaya na siguro ako pupunta dyan sa SMNI Davao, no? Unfortunate, very unfortunate yung pangyayaring ito na may ganitong kasi nakikita ito ng ordinaryong tao dahil unang-una ang compound po ng Jose Maria College para sa kabatiran ng mga hindi pa ho nagawi rito. Ito po ay kung ikaw ay nakasakay sa eroplano, nakikita mo ito pag landing at saka pag take off kasi katabi po ito ng anong tawag nito ng Davao International Airport. Ng Bangoy International Airport. At kung ikaw ay nabiyahe paggabi, ito'y landmark na ng Davao, no? Na kapag ka nakita mo yung ng mga ilaw dagitab na iba-ibang kulay, Kingdom. Makikita mo talaga yung Kingdom. Talagang alam mo, Davao City Airport na yung lalapagan mo. Ngayon, kung ikaw naman ay bumabiyahe by land, hindi ka po maaaring magkamali sapagkat kung ikaw ay galing ng airport, papuntang airport, ito'y katabing-katabi, makikita mo kaagad yung fasad ng Jose Maria College. Pagkatapos ito'y daanan kasi ito na yung naging lagusan ng lahat ng public transportation. Kaya ini-imagine mo kanina, kung pinapakita sa video kanina, lahat ng mga bus, lahat ng mga jeep, taxi,
napapahinto at tinitingnan talaga nila kung ano ba itong ginagawa nitong mga pulis na ito. Bakit saan ba ang gera, no? Ayan, tingin ko ito na yung grupo ni Attorney K, no, na sinasamahan niya itong taga CIDG. Sa paligid kita ng mo yung mga Kingdom. taga CIDG. Oo. Kita mo yung mga taga CIDG, wala kang wala silang magandang nito eh. Ang training nito mga officers na ito eh, wala kang makitang yabang, simpleng t-shirt ang uniforme, pero yung pinadalang SAP, no, na supposed to be ito yung mga komando natin na panlaban sa mga tulisan, sa mga rebelde, sa mga secessionists. Hindi ko malaman kung bakit dito sa maunlad na syudad ng Davao sila pinadala ng Campo Crame, no? Pag tinanong mo nga sila, ba't kayo nandito? Utos lang sa taas. Yun ang palagi narinig natin kahit na sorry. Ayan. At Sir Jay, alam po ninyo, kung namomonitor din po ninyo, bukod dito sa mga PNP staff na nandyan mismo sa compound ng KOJC. Yes, sir. May namomonitor din tayo mga PNP choppers na nagpaikot-ikot dyan sa mismong compound. Correct. Sa labas marami pang pulis. Sabi ko nga magdadakip ka ng isang tao, dadali mo 2 batalyon. Parang grabe itong ostentatious display of brute force, no? Hindi mo alam ko, panindak talaga Ako, I would venture to say ito uri ng paninindak, uri ng pandiligalig at pagmamalabis, no? Yan ang description ko riyan. Kasi anong tawag nito? Sa ilang beses na nagpunta sila diyan, maayos naman ang coordination nila, tinanggap naman sila ng maayos, sinamahan sila. Remember mo when they serve initially the warrant of arrest issued by Davao City RTC, di ba? At saka yung sa Senate na warrant na maayos naman. Ito lang huli, ito nga talagang parang they're sending a message to Davaoenos Itong galing ng kasi galing ng Maynila itong galing ng Imperial Manila itong 2 batalyon na ito kung ano man yung mensahe nila, alam mo, marami ng gera pinagdaanan ng mga taga Davao Hindi nila mas nakakasindak yung araw-araw pinapatay ka ng panahon ng mga NPA nung ginawa laboratorio ang Davao City. At naging matagumpay lang ang gobyerno kasi nag-alsamasa ang tao. Ewan ko kung yung ba ang kanilang gusto mangyari na sa pagpapakita na ng puwersang ito ay naghahamon sila para sa mga dati ng mga, kumbaga sa Tagalog huwag nyo na kaming takutin. Matagal na kaming takot pero huwag nyo naman kaming abusuhin sapagkat marunong din kayong mag-alsamasa. Sir Jay. Yes. Opo. Sir, kung ating pong pagmamasdan sa parlance po ng mga nagbabalita, ang nangyayari po ngayon ay overkill. Sobra pa sa overkill. Ano ito may intention talaga ito. From a sociological and political standpoint, this is sending a strong message not only to Apollo Kibuloy, not only to the kingdom of Jesus Christ, not only to Mr. Duterte, who is the appointed administrator of the properties of KOJC. It is sending a message to the people of Davao na anong tawag nito? Ito na yung asahan ninyo dahil sa kinakalaban nyo kami. Wala naman actually kumakalaban sa kanila. Kinakalaban nila sarili nila by doing bad things, no? Kasi kapareho niyan, kundi ba bad things, paasahin mo yung tao, magbibigay ka ng 10,000 ayuda, may bigas. Tapos wala na yung bigas, gitigbas pa ang 10,000, nahimo lang 1,500, no? Ito yung mga puro panluloko ang ginagawa nila. Hindi lang panluloko, tapos ngayon magpapakita pa sila ng panliligalig, panlulupig, paniniil, pangsisikil, pananakot. Kasi literally pananakot ito Hindi ito, sabihin mo, alam naman natin
ang pulis talaga may armas. Pero bakit mo i-display in the middle of the city? Right smack at the very window for tourists to see. Diba? Airport yan eh. Diyan dumadaan yung mga turista, nakikita. Tapos sasabihin na, nag-iimbita sila ng turist. Paano magaganyak yung mga turista? Yung mga dayuhan na pumunta sa lugar, kung nakikita nila, naka-full battle gear yung mga pulis. In other words, ang impression yan, sa tourist, hindi safe yung lugar. Unless that is the intention of the people in Malacanang na sirain ang napakagandang image ng Davao City para na sa ganon, masira ito at mawala yung legacy na built up by the people, ha? Hindi lang kay na Duterte. Opo. Hindi na ito Duterte ang away dito eh. Ang sinusupil nila dito, lahat ng Dabawenyo. Opo, Sir Jay. Na who opted to live in peace Opo. and prosperity. Yes, MJ. Po, sir, maganda yung tinuran po ninyo dahil lumalabas talaga dito na hindi ito away ng mga Marcos at ng mga Duterte. Kasi alam naman po natin na malapit na kaibigan ni former President Duterte, si Pastor Paulo C. Kibuloy. Kundi ang issue dito, the Filipino people versus the abuses of the government. Correct. Last week, pumutok yung balita na ipapa-aresto di umano. Hindi naman ipapa-aresto, isususpende di umano si Davao City Mayor Baste Duterte. At Monday naman din, alam naman natin, Sir Jay, sa balita, pag Monday, walang gaanong ganap, lalo pat Monday na madaling araw. Ito, pangbungad na balita agad nila. Hindi natin alam, baka ngayong araw din iserve yung suspension order kay Mayor Baste. Talagang... I will not be surprised, no? Kasi parang this could serve not only as parang ito eh, pwede ring anong tawag niyan, diversionary tactic ito, no? Para yung mga alam ko kahapon kumpleto na mga supporters na kapaligid na sa City Hall at talagang anong tawag ito, ayan, dumating na si Attorney Turion. Yes. Diyan sa may anong tawag nito dito sa may hangar yan, Sir Jay. Oo. Sa KLJC compound. Oo. Ayan, at kausap niya yung team leader ng CIDG. Kilala ko lahat ng mga taga CIDG. Kasi matagal ko silang ka-coordinate sa campaign noon diyan sa anti-drugs dito sa Davao area. No. Kaya ayan, si Attorney Kay Laurente at si Attorney Turion ginaguide yung ganyan ang ito makikita ng taong bayan, no, para lang malaman nila how anong tawag nito, how KJC, no, Kingdom of Jesus Christ is anong tawag nito, sumusunod sa mga patakaran ng gobyerno. Hindi sila anti-government. Nakakita mo nga, Yan, mismo. Nasa loob na. Oo, nasa loob na. Yan yung mga kinaiingitan yata, gusto yata itong mapasa kamay nung ilang tambaluslos dyan sa Manila eh. Sir Jay, Ipapayag ng mga members dyan. Sir Jay, Partner Jade, ating munang papasukin ang abogado po ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Kasama po itong premises ng paaralan ng JMC. Kanina sa raid, si Attorney Adam Hambangan nasa ating pong linya. Attorney, maayong buntag, si Jade, si MJ at saka si Sir Jay Sonsa. Hello po, good morning sa lahat. Apo, Attorney, ano po ang nangyayari dyan sa compound at kasama pala no sa mga sinearch ang premises ng JMCFI? Yes po, actually at around 4 o'clock I received a call na nandito na nga yung buses ng police at CIDG, and then we immediately went here, and then they successfully implemented the warrant of arrest issued by the Pasig City Court, RCC Branch 159 kay Judge Montesa. They are implementing the warrant of arrest against Pastor Kibuloy, Brother Goy, and Peng, Canada, and Pumañez. They are looking for these people, and then yun nga, we just assisted them
They divided themselves into groups, and then ngayon lang natapos yung first group, which ako yung nag-lead, yung blue team. The blue team conducted search and surveillance dito sa JMC at saka JMC na school at saka yung cathedral mismo. Pati lahat ng sasakyan dito sa parking space. Harapan ng Kingdom, search nila. And we allow them. We allow them. We welcome every reasonable search that they will do. Walang problema. And nakalabas na rin sila peacefully. In fact, binigyan namin sila ng tubig at saka pagkain. Wow. Attorney Adam, sa ngayon po wala nang police officer within the Jose Maria College compound and building. As far as Pati the dyan school sa may... is concerned, wala na. As far as the school is concerned, wala na. Pero meron pa sa loob ng compound kasi nakadivide sila into 14. Each team merong 12 to 16 na personnel from them na pumasok. So, ako yung isa sa nag-lead sa school at saka sa cathedral. nakita nga kita eh. The other lawyers are also assisting the other team. Like Attorney Daina is assisting the other case at saka si Attorney T. Laurente. So, wala namang I think dito sa amin, peaceful naman, clear lahat, and then nakalabas na rin ang blue team. Blue team ang tawag nila. Yung bang while they were conducting the search, ito tanong ko lang from a perspective because ang dala nila was a warrant of arrest, tama ba? Yes, warrant of arrest. Wala silang search warrant na dala. Walang search warrant po, sir. Walang search warrant. Warrant of arrest. So Warrant that's of arrest why, lang. during the implementation, I really asked Attorney Rubino, yung CIDG nila na lawyer, at saka yung parang team leader ng blue team, kung kilala ba nila yung anim na hinahanap nila. Sabi nila, kilala daw nila based on their during their meeting. So, okay. So, ang tawag nito, wala namang sa tingin ninyo from wala naman silang kumusta yung behavior ng mga pulis? Yung blue team while they were inside the JMC building. When I assisted them first time, wala naman, kalmado sila lahat. And then, the members also of the kingdom are also assisting them courteously. So, walang problema as far as the team is concerned, the blue team is concerned, walang problema. Okay na sila, nakalabas din sila peacefully dito sa kingdom. Wala naman po silang dinaklot, wala naman silang wala kayo nakitang any misconduct by the police officer? Sir. Actually, ang ginawa lang nila is that whenever they wanted to check the room, especially kung may room sila na gusto i-open, we assisted them. In-open namin yung mga rooms na gusto nilang ipa-open, okay, as long as reasonable lahat. Walang kalkalan na mangyari. So, okay lang. I don't know. Siguro after this coverage, we will have another discussion because pangit kasi pagka ngayon natin tinanong baka ma-open sila. Because yes. They were conducting search although they were only serving the warrant. Tama ba ang basa ko rito, Attorney Adam? Yes po. We are bound by the parameters of the warrant of arrest. So, klaro sa kanila na tao yung hahanapin, hindi gamit or anything. So, yun, klaro sa kanila. Kaya madali na implement yung warrant of arrest kasi tao naman yung hinahanap nila, hindi nila mahanap yung tao. All right. Thank you very much, Attorney Adam. Alam ko na wala kanina pa ito eh. Ikaw ang unang-unang nakita ko kanina, Adam, dyan sa area, no? Mabuti malamig yung ulo nila, Colonel Loren. Yes, in fairness sa kanila, malamig yung ulo ng team namin.
yung team na nag-handle, nag-lead sa kanila sa amin, walang problema. I do not know with the other teams kasi they strategically divide themselves into different teams. So that is why Yes, when we learned na nag-divide sila into teams, nag-divide rin kami into teams. Pati yung mga lawyers nag-divide rin. So as far as I am concerned, as far as the blue team is concerned, walang problema. Nakaalis na rin sila sa compound.